Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O ito mga kabunyog, mga kababayan. Itong grabe ito. Ano ang policy ito ng gobyerno? Ano bang policy ito? Itong tungkol sa mga Chino. Itong mga Chinese. Imagine niyo mga kabunyog, mga kababayan. Bigyan ng visa-free privilege. Oh, kasi pribilehiyo yan. Kumbaga, ang mga Chinese na galing mainland China, hindi nila kailangan magkuha ng visa. Wow, napakatindi naman ng napakatindi naman ng binibigay na privilege o pabor ng gobyerno ng Pilipinas para dyan sa mga Chinese na yan. Pwede silang mag-stay sa Pilipinas ng 15 days. 15 days o 14 days ba yun? 14 days yata, 2 weeks. Pwede silang mag-stay sa Pilipinas ng 14 days nang walang visa. Kahit walang visa, pwede silang mag-stay dito. Wow. Payagan simula bukas, January 16, 2026 ng Pilipinas ang mga mamamayan ng China na pumasok sa bansa ng walang visa sa loob ng 14 na araw ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang visa-free entry ay para lamang sa tourism at business purposes at hindi pwedeng i-extend o i-convert sa ibang uri ng visa. Maaari pumasok ang mga Chinese sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila at Mactan Cebu International Airport. Kailangan lang nilang magpakita ng valid passport, kumpirmadong hotel booking at return o onward ticket. Ang programang ito ay may bisa sa loob ng 1 taon at pag-aaralan upang matiyak ang seguridad at maayos na pagpapatupad. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin na yung mga Chinese na yan, napakaraming atraso ng mga Chinese na pumupunta dito sa Pilipinas. Hindi tayo anti-Chinese, kundi sa dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas, yung mga nag-i-spy ang mga Chinese, yung mga involved sa mga illegal na mga transactions, negosyo sa Pilipinas, ang dami niyan. Ang daming Chinese na involved diyan. The more na dapat higpitan mo ang screening ng pag-i-screen, pagsala ng mga pumapasok na Chinese sa Pilipinas. Dahil nga sa mga ganyang kinakaharap natin. Una, security natin. Maraming mga Chinese na pumupunta sa Pilipinas, yun pala, pag-i-spy ang trabaho. Marami ring mga Chinese pumupunta dito involved sa mga human trafficking, mga illegal na aktibidad. So anong dapat na gawin ng gobyerno? Istriktuhan ang bawat pumapasok na Chinese sa Pilipinas. Ay ngayon, anong gagawin ng Pilipinas? Hindi istriktuhan. Wala na, hindi na kailangan ng visa. Kung 14 days ang stay nila sa Pilipinas, hindi kailangan ng visa. Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman ng pribilehiyo yan na binibigay. Nangyayari? Ano bang nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas? Sa gobyerno natin? Bakit ganyan? Ano ito? Masyadong to mga kabunyog, mga kababayan. Irregular yan. Hindi tama yan. Hindi natin sinasabi na bawal na ang Chino na pumasok sa Pilipinas. Kundi, sa experience natin, maraming mga pangyayari sa Pilipinas. Marami tayong problemang kinakaharap na may kaugnayan sa mga paglabas-pasok ng mga Chino sa Pilipinas na hindi natin nasasala, na i-screen. Ang visa ay isang paraan na bago sila makakapasok, kailangan mo nang kumuha ng visa. O ngayon, paano? Paano ngayon yan? 14 days pwede silang pumasok sa Pilipinas. Kahit walang visa. Ano lang? Chinese passport lang nila. Pwede nang pumasok. Ganun.
Ganun katindi ang binigay nating pabor dito sa mga Chinese. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Samantalang tayo, kung saan-saan tayong bansa pumapasok, kailangan mong kumuha ng visa. Ha? Ilan lang ba? May mga bansa na tayo hindi required na kumuha ng visa. Halimbawa sa South America, marami diyan sa ASEAN. Pero yung China, yung mga Chinese papapasukin mo sa Pilipinas, hindi mo hihinga ng visa, hindi required ang visa, eh matindi naman 'yan. Paano bang ano 'yan? Anong basihan at ganyan ang policy ng gobyerno? Hmm? Eh, ano na nga, eh, dapat nga humihigpit tayo sa pagpapapasok ng mga Tsino sa Pilipinas. Ini-screen natin, ano ba talagang sadya nito? Ano ba talagang background nito? Baka involved ito sa human trafficking, involved ito sa mga illegal na aktibidad. Oh, 'di ba? Dapat gano'n, eh. Kaya ang problema hindi nga gano'n. Ang lala, sa halip na ang maging policies ng gobyerno ay i-screen ng mahigpit ang mga Tsino, ngayon luluwagan mo. Papapasukin mo ng walang visa. Hindi nila kailangan kumuha ng visa para makapasok sa Pilipinas. Wow, ang swerte naman nila. ha? Kaya lang, malaki ang danger niyan. Malaki ang risk niyan na posible tayong mapasok ng mga anong tawag diyan? Di ka nais-nais. Undesirable Chinese. Yung mga espiya, yung mga involved sa human trafficking, yung involved sa mga illegal na negosyo at transactions, yun, babahain tayo niyan. Papasukin tayo ng papasukin ng mga yan. Kasi wala namang visa na eh. Hindi na kailangan ng visa eh. Oh, di ba? Ang laking ano yan sa kanila. Oh, magiging maluwag ang kanilang labas-pasok sa Pilipinas. Kapag ganyan ang privilege na binibigay. Ewan ko. Ano bang nangyayari? Bakit may ganyang patakaran ang gobyerno? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.